Hello guys, magandang araw po sa ating lahat. Ngayon po ang pag-uusapan natin ay tungkol naman sa pagkain. Dahil ako po ay napakahilig magluto dahil sarap na sarap kaming kumain kapag luto ko yung aking inihahain para sa aking pamilya. So ang araw na to, ang ating pag-uusapan ay tungkol sa pagkaing adobo. Maraming nagsasabi na ang adobo daw ay natutunan natin sa mga Kastila, sa mga Spaniards. Kaya lang, marami ding nagsasabi na original na luto nating mga Pilipino, original na luto ng ating mga ninuno dahil ito ay pamamaraan nila para i-preserve ang mga karne o mga gulay para hindi po siya madaling masira. So tara guys, habang nagluluto ako, ikikwento ko sa inyo kung paano nga ba nag-umpisa ang adobo. May iba't ibang paraan ng pagluluto ng adobo. Ang salitang adobo po ay galing sa salitang adobar. Totoo nga't ito ay salitang galing sa mga Kastila na ang ibig sabihin ay to marinate or pickle. At ang sabi ni Antonio Pigafetta na siya ang chronicle ni Magellan, noong sila ay dumaong dito sa Pilipinas, ang unang-unang pagkain o isa sa unang pagkain na inihain ng mga Pilipino na ating mga ninuno ay karne na medyo maalat, na medyo maasim. Hindi niya alam kung anong itatawag dito, kaya tinawag na lang niya itong adobo. At alam niyo ba, ang sabi ng karamihan, minana daw natin ang uri ng paglulutong ito sa mga Kastila. Pero maling-mali po sila dahil ang mga ninuno natin, ito po ay pamamaraan na maitago nila yung pagkain na yun dahil wala pang refrigerator nung una. Kaya ibababad nila sa suka, lalagyan nila ng panlasa. Ang alam ko, ang gamit nila noon asin pa lang. O kaya'y patis dahil yun ang meron dito sa amin noon dito sa Pangasinan. Kaya yun ang natutunan ko din sa aking lola na paborito ng aming pamilya, na ang adobo ko ay tinawag kong adobong matanda o sa mga Kapampangan ang tawag nila doon ay adobong puti. Ang tawag nga ng angkan namin adobong masa. Kaya eto, nagluto ako ng adobong masa. Hindi ko nga lang ginamitan ng asin dahil nilagyan ko ng soy sauce. Pero lagyan mo man ng soy sauce o lagyan ng asin, basta lagyan mo ng suka at lulutuin mabuti, ma-preserve po yan at magagamit namin yan, makakain namin kahit ilang araw. So, ang pagluluto ng adobo ay pamamaraan ng pag-preserve ng ating mga ninuno. Kaya hindi po pwedeng angkinin ng mga Kastila o ng mga dayuhan na ang pagkaing adobo ay natutunan natin sa kanila dahil ito ay isang tatak ng ating kasaysayan. Tayo ay nakikilala dahil sa masarap nating adobo. Naalala ko pa, marami akong bisita na mga Americans. Pumupunta sila dito at pinapaulam ko sila ng adobo. At alam nyo ba, nagugustuhan po nila. Sa katunayan ay napakarami pong uri ng luto ng adobo. Meron yung nag-adobo na ginamitan ng soy sauce at kapag soy sauce ang ginamit, ito po ay natutunan natin sa mga sa mga Chinese dahil sila ang nag-trade na una sa atin para matuto tayong gumamit ng soy sauce. So Chinese. Kapag luto naman ay nilagyan ng patis o asin, yan po ay talagang original na luto ng ating mga ninuno. Napakaraming uri na ng adobo na naglabasan. Yung iba nilalagyan pa nila ng pinya. Yung iba naman nilalagyan nila ng gata kagaya sa Bicol dahil maraming mga niyog. Pero anumang klaseng adobo yan, iisa pa rin ang masasabi ko, ang adobo ay isang tatak ng ating kasaysayan. Kaya dapat po nating panatilihin na ito po ay tunay na tatak Pilipino. Sumunod ay naggisa naman ako ng bawang, sibuyas, nilagyan ko ng luya at ground beef. Ipapakita ko naman sa inyo kung paano mag-adobo ng gulay. At ang ginamit ko dito ay labong o kaya yan yung bata pa na kawayan. Ang sabi ng mga Bisaya ay dabong. So, hindi lamang po karne ang pwedeng i-adobo.
Pwede rin po tayong mag-adobo ng mga gulay kagaya ng kangkong. Pwede tayong mag-adobo ng puso ng saging, sitaw. Pwede rin po ang dabong na niluluto ko ngayon. At kung ano-ano pang mga gulay na alam natin na pwedeng igisa at lagyan ng panlasa at suka. So, isa pong pamamaraan na hindi po agad-agad masira dahil alam natin na ang mga gulay madali pong masira. Pero ang labong na to dahil inadobo ko at lalagyan ko ng suka, kahit isang linggo na hindi mailagay sa refrigerator, hindi po yan masisira. So, napaka-yaman natin sa ating kasaysayan pagdating sa paghanda ng mga pagkain. Yung iba nga, minamarinate maging ang mga pechay, minamarinate nila maging ang mga mustasa, ginagawa nilang buro, ang tawag natin doon ay buro. Pero ano pa mang pamamaraan, dapat po natin yakapin dahil ito ay tatak nating mga Pinoy. Kayo guys, paano kayo magluto ng adobo? Ang sa amin, ang tatak, adobong masa, binababad namin sa suka, lagyan lang ng asin, lagyan ng maraming bawang at pamienta, at pag naalam namin na pumasok na o sumuot na yung lasa ng mga ricado, saka pa lang namin lulutuin ng dahan-dahan sa hindi po gaanong mainit na apoy para lalong lalambot at ito po ay magtatagal ng 1 linggo. So eto na po ang aking adobo, sinabawan ko ng marami pero nilagyan ko na ng mainit na tubig at niluto kong mabuti, pinalambot para manuot yung lasa dahil ang gusto namin ay yung malambot na adobo dahil tumatanda, medyo bungal-bungal na ang mga ngipin, mahirap nang ngumuya, pero ito ang tatak namin, adobong masa para sa aming pamilya. At para merong sabaw si Sir, yung inadobo kong labong, nagpakulo ako ng tubig, nilagyan ko ng gata para maipakita ko rin sa inyo na pwedeng gatahan ng labong. So ayan nga, ito ang adobong labong. Napakasarap, malinamnam, at meron din kaming adobo at ginataan. Tara guys, kain na po tayo!